Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video to ay mula na naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na giyera gusto ng China, hindi namin aatrasan yan, PBBM. Lahat ng illegal Chinese, palayasin nyo yan. So, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng video ito. Giyara gusto ng China, hindi namin aatrasan yan. PBBM. Lahat ng illegal Chinese, palayasin nyo yan. Grabe, seryoso na to. So again, Melbs Castle, Filipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Natin kaya ang China sa gera. Hindi natin kaya ang China sa gera. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman, pero hindi naman gera yung habol natin. Ang habol natin, bawiin yung teritoryo natin. Pero hindi porke hindi natin kaya ang China militarily, gi-give up na lang tayo diba? Basta-basta. China ang mali sa pagnanakaw nila ng teritoryong para sa atin. Tapos tayo ang tama at naayon sa batas. Ibig sabihin tayo ang papanigan ng mundo. World versus China. Tama naman. World versus China talaga yan. Tayo ng China, hindi lang tayo ang kakalabanin nila. Nandyan ang Amerika, nandyan ang Japan, Australia at marami pang iba. Dito dapat daw nating ipagpatuloy ang pagigit sa ating karapatan. Kung may manghimasok na Chinese Coast Guard o PL Navy pa yan, papalayasin natin yan. Sisiguraduhin daw ni Pangulong Marcos sa pangunguna ni Chief General Romeo Bronner na i-challenge ng AFP ang lahat ng illegal na presensya ng mga Chinese. Kung sa palakihan at paramihan ng barko, malayo tayo sa China. Pero, ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory. Diba? Sana mag-gets to ng mga Filipinong pro-China. Territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang, ang inisip na, ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. Diba? Itong mga Filipino pro-China na to, tinatanggalan nila ng tungkulin yung Coast Guard natin eh. Diba? Yung Navy natin eh. So ano pala yan? Dahil ayaw natin ng gulo sa kahit saan mang palibot ng Pilipinas, kung may magkiklaim na mga bansa na yun na, hindi natin kaya, hahayaan na lang natin. So nag-allocate pa tayo ng mga Coast Guard at Navy kung hindi lang din naman pala magagamit. Diba? So that's what they will do. They will continue to do that. No matter what any other foreign power does, that is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. Tama. And we will kasi hindi lang naman sa Pilipinas yan. Lahat ng bansa, yan din yung ginagawa. Diba? Kayo nga, kung may mga bangka kayo dyan, subukan nyo ngang lapitan yung karagatan ng Malaysia, Indonesia, Taiwan, China, India. Mayroon bang dagat ang India? Basta something like that. Ay, wala pala yung... Yeah, something like that. Pakiano na lang. Di ba? Parang ganyan ba na, alam naman natin na yan talaga yung rule ng Navy, ng Coast Guard, di ba? Tapos tayo, dahil lang sa mga ganyang scenario. Kahit naman yung yung mga bansa na pilit inaagawan ng China na napasok dun sa 9-dash line nila. Up until now, yun din naman yung ginagawa nila. 'Di ba? Nagpapatrolya din sila kasi syempre sila ayaw din nila na kukunin lang yan ng China ng basta-basta, 'di ba? Challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter saying that they're doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find they will always find the Philippine presence no matter what they do. Kahit na
Yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandiyan Diba? ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be Hindi there tayo tutulad making sa past administration na hindi natin alam kung talagang concern nga ba sila sa mga Pilipino or merong kasunduan. sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved Diba? what they are supposed to do while I think ang ibig patrolling sabihin the- ni PBBM dito is yung monstership ng nakaraan na naitaboy ng Coast Guard. 'Di ba? Tapos itong mga Pilipino pro-China na to, wala, hindi proud doon. 'Di ba? Ayaw nila ng ganun eh. As long as ayaw nila ng gulo, ibigay nyo na lang yung West Philippine Sea. Tapos malaman-laman natin sa kapartido nila, sa kampo nila, there is no such West Philippine Sea, anak ng teteng. Oh. patrolling our water. Hindi nga takot si Pangulong Marcos kung magkagulo. Kung maapektuhan man ng Pilipinas dito, ang China naman ay magdudusa sa kasalanang ginawa nila. Kayo, sa tingin nyo, tama ba si PBBM? Buong mundo kaya ang kakampi sa atin kumpara sa China na walang naniniwala? Ikomento sa baba ang inyong salo. So yun lang naman mga kanoys. So kayo ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Melbs Castle. Supportahan nyo yan. Panoorin nyo rin yung mga videos niya, i-like nyo rin, i-subscribe. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, about dun sa ginagawa ng Pilipinas, diba? Is kita nyo naman kung gaano ka dedicated talaga yung Pangulo natin sa ginagawa ng China, diba? Which is tama naman. O, kita nyo na, narinig nyo na. Narinig din yan ng mga Pilipino pro-China or ng mga pro-China na inamin mismo ng Pangulo natin na wala talaga tayong kalaban-laban sa China. Pero, linawin lang natin, yung pagtindig natin is hindi naman talaga natin sila hinahamon. Pinapaintindi lang natin sa kanila, pinapamukha lang natin sa kanila na teritoryo natin yan. Magkaiba kasi yung hinahamon mo sa pinapaintindi mo sa kanila. Yung nanghahamon ka kasi is, sige, China, war tayo agad. Sige, war. Ganon yung paghahamon. Pero kung sasabihin ng Philippines na no China, this is ours. Wala kaming ibibigay kahit isang pulgada ng teritoryo namin. Paghahamon ba yan? Paninindigan yan? Diba? Kasi tayo mismo sa sarili natin, alam natin na sa atin nga yung teritoryong yan. Ewan ko lang sa ibang tao ha, kasi para sa kanila, there is no such West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw natin eh. Diba? Bahala sila sa buhay nila kung para sa kanila gawa-gawa. Sana doon na lang sila sa China tumira, diba? Grabe. Hindi man lang pinag-isipan. Pwede namang sabihin, diba, na sa atin naman talaga yung West Philippine Sea na yan. O, diba? Madali lang naman eh. Diba? Grabe naman yung gawa-gawa lang. So, about naman dito sa tanong ni Melbs Castle na walang naniniwala sa China. I think meron, pero mangilan-ngilan lang. Diba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Well, di natin alam kung 100% nga ba talaga ng kaalyado ng China is naniniwala sa China. Kasi di natin alam, baka sila-sila lang din sa huli yung magtraiduran, diba? Di natin sure yan. So, about naman dun sa maraming ang bansa na some kind pabor sa Pilipinas or nakikita yung na tayo talaga yung nasa tama dito is I think marami talagang bansa amin. Kita nyo naman sa mga military exercises natin, mga meetings natin with other countries, diba? Nagpaabot talaga sila ng suporta sa Pilipinas. Which is yun nga kung kinakatakot dito ng mga kababayan natin na mga pro-China na isang nuclear bomb lang daw tayo ng China, isang click lang daw tayo ng China is wala na tayo Pilipinas. Huwag kayong magpadala masyado sa takot, men. Kasi yung China, hindi nila basta-basta gagawin yan, magpakawala sila ng nuclear. Hindi ganyan kadali yan, men. Diba? Kapag
I-click lang nila yan, magpakawala sila ng isa, lahat ng bansa sa mundo maaalarma. Pagtutulungan yung China, min. 'Di ba? Kasi kahit sabihin natin na dito sa Pilipinas, oy, pikon na yung pikon na yung China sa Pilipinas, huwag tayong makialam. Wala namang ganun eh, kasi yung mga bansa na nakapalibot sa China is, tawag dyan, may atraso naman ang China sa kanila eh. Malay ba nila, di ba, na hindi sila yung sunod na targetin. So, bago pa man makalanding yan dito sa Pinas, wala na. Marami ng bansa na pagtutulungan. Pagtutulungan yung China. Tsaka, yun nga, konti lang din naman yung mga bansa na may nuclear, yung Amerika, yung, sila China, North Korea, Russia, India. 'Di ba? Tapos, syempre, talaga yan, hindi yan ganyan kadali. Mas naniniwala pa siguro ako na yung mga bingbingan, pero, na lang din tayo, tiwala na lang tayo sa ginagawa ng gobyerno natin. Basta for me, hindi siya ganun kadali na biglang mag-i-start, kasi alam din naman natin na yung China is more on hesitant din talaga sila. Takot din yung China, min eh. Duwag din sila. Ayaw din nila magsimula ng war. So as long as walang magsisimula, walang mamumuo. Yung Pilipinas, ayaw din naman natin. Tapos, yun nga, kung simulan yan ng China, expect na nila na tutulungan tayo ng Amerika kasi meron naman tayong mutual defense treaty. 'Di ba? So, wag kayong masyadong magpadala sa takot, kasi need talaga nating tindigan to. Especially kapag ka-territory na yung usapan. 'Di ba? So, I think hanggang dito lang naman mga kanoisis. So, kayo masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Melbs Castle. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino IC.